si Danizel Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, NDRRMC pinag-iingat ang mga mangingisda sa dulong bahagi ng Luzon bunsod ng rocket launch ng China. BBBM itinuring iligal ang naging aksyon ng CCG sa barko ng Pilipinas. DOJ naglabas ng pahayag hinggil sa pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas kay Teves Jr. BBBM nakatakdang i-anunsyo ang bagong kalihim ng DepEd ngayong linggo, estado ng Uniteam na nananatiling matatag. DA ibinida ang mga nasalbang aspin sa Animal Fun Show. David Archuleta nakatakdang magbalik sa bansa para sa gaganaping concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Alinsunod sa pagsasagawa ng rocket launch ng China, simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan ay nagbigay ng abiso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa publiko, partikular na sa mga mangingisdang papalaot sa hilagang bahagi ng Luzon, hinggil sa mga posibleng debris na mahulog sa karagatan. Narito si Princess Castro para sa detalye. Formal nang inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang abiso sa mga taga Ilocos Norte at Cagayan hinggil sa rocket launch na isasagawa ng China ngayong araw hanggang ika-30 ng Hunyo. Batay sa abiso, isasagawa ang rocket launch ng Long March 7A ng China sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Dahil dito, iba yung pag-iingat ang paalala ng NDRRMC, partikular sa mga mangingisdang papalaot sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaugnay nito ay pinaliwanag naman ng Philippine Space Agency na ang debris mula sa pinakawalang rocket ng China ay nagtataglay ng mga kemikal na makakasama sa kalusugan. Kaugnay nito ay nagbigay na rin ng paalala ang Philippine Coast Guard sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng debris ng rocket parts na maaaring mahulog sa katubigan. Bukod sa PCG ay nagpaalala na rin ang mga munisipalidad sa Ilocos Norte at Cagayan na mabuting huwag munang pumalaot sa mga karagatan na may 75 nautical miles ang layo sa Burgos at 126 nautical miles naman sa Santa Ana, Cagayan. Ito ay dahil inaasahan ang pagbagsak ng ilang parte ng rocket sa naturang distansya. Samantala, nakaantabay naman ang ilan pang mga ahensya ng gobyerno upang umalalay sa mga residente sa mga debris na maaaring bumagsak. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ng Philippine Navy kamakailan ang pagbubukas na ika-11 ASEAN Navy Young Officers Interaction sa pangunguna ni Chief of Naval Staff Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Ezpeleta bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Ayon sa Philippine Navy, nilalayo nito na magbigay ng mga oportunidad sa mga kabataang ASEAN Naval Officers na bumuo ng mga ugnayan, paigtingin ng regional maritime security at isulong ang pakikipagtulungan sa hinaharap sa kanilang counterparts. Bagamat hindi armed attack ang kamakailang insidente ng pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas, ay inilahad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iligal pa rin ang naging aksyon ng Chinese Coast Guard o CCG. Panoorin ang buong detalye. Sir, kasi It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit Hindi tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate action to stop our people. Sa kamakailang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard o CCG sa barko ng Pilipinas, ay nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi armado ang naging pag-atake ng CCG sa Ayungin Shoal.
Gayunpaman, ipinunto ng Pangulo na iligal pa rin ang naging aksyon ng CCG dahil sa pagsampa nito sa barko ng Pilipinas at pagkuha sa mga kagamitan na mayroon nito. Ayon kay Marcos na siyang Commander-in-Chief din ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ay malinaw na nagpunta ang mga tauhan ng CCG upang harangin ang mga barko ng Pilipinas. Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Ang kumpirmasyon niya na ito ay mula nang magtungo ang Pangulo sa Western Command o Westcom ng AFP upang personal na alamin ang buong pangyayari. Nakausap ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Westcom si Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. at iba pang mga mandaragat ng Philippine Navy. Sa kabila ng nangyaring insidente ay tiniyak ng gobyerno na mananatili pa rin ang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ng Department of Health o DOH kasama ang Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines na si Ambassador Lee Sang-hwa ay pinasinaya ng unang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Santo Tomas, Pampanga nitong kamakailan lang. Ang Bukas Center na ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital ay nagbibigay ng hanay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ipinangako naman ni Ambassador Lee ang suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga healthcare advancements mula South Korea. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng mga tauhan ng 3rd Infantry Division at kanilang mga police counterparts ang isang ranking leader at kilalang extortionist ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang joint operation sa Barangay Tapulang Maayon sa Capiz. Nahuli ng magkasanib na puwersa ng Philippine Army at PNP ang 56 anyos na si Francisco Balois, nakilala rin bilang Tonying at nagsilbi bilang Squad Leader 2 ng Squad 2 ng Madias 2 Central Front, Comiteng Rehiyon, Panay. Sa nasabing operasyon ay narecover ng mga tauhan ng Philippine Army at mga pulis ang iba't ibang armas, bala, handheld radio at ilang gamot. Kumpirmado na ang extradition kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. matapos ang naging pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa kamakailang paghahain ng Pilipinas ng request hinggil sa pagsiyasat sa mga kaso ng dating kongresista. Princess Castro para sa buong ulat. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ nitong Huwebes ang pagpayag ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos ang inilabas na pahayag ng kagawaran kung saan ang kumpirmasyon ay mula sa Attorney General ng Timor-Leste na nagsasabing pabor ang bansa sa kahilingan ng Pilipinas na ekstradisyon laban sa dating kongresista. Ayon pa sa pahayag ng DOJ, inaasahan nila ang pagdating ni Teves sa bansa upang kaharapin ang mga kaso laban sa kanya sa lokal na korte. Si Teves ay nahaharap sa 10 murder, 12 kaso ng frustrated murder at 4 na bilang ng attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Kaugnay nito ay nauugnay rin ng dating kongresista at ilan pang iba sa pagpatay noong 2023 kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 3 pang individual noong taong 2019. Dahil dito, itinalaga rin ng Anti-Terrorism Council si Teves at mga kasangkot bilang mga terorista. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na ang dating kongresista ay maaari pang umapila at may opsyon pa umano ito sa political asylum. Dagdag pa ni Topacio, kailangan pa ring mapatunayang nagkasala si Teves kahit na siya ay na-extradite.
Mula pa noong Marso ay nasa kustodiya na ng pulisya ng Timor-Leste ang pinatalsik na kongresista kasunod ng kanyang pag-aresto batay sa Red Notice ng International Criminal Police Organization na inilabas laban sa kanya noong Pebrero. Ang Red Notice na ito ay isang kahilingan para sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo kung saan may karapatang hanapin at arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang kanyang ekstradisyon, pagsuko o katulad na legal na aksyon. Samantala, noong unang bahagi ng buwan ng Pebrero ay iniutos ng Korte ng Maynila na kanselahin ang pasaporte ni Teves. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon, mananaig sa buong kapuluan ng silangang bahagi ng bansa ang easterlies. Bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa Aurora, Quezon, rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, Caraga at rehiyon ng Davao, dulot ng easterlies. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog naman sa Metro Maynila at natitirang bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Kaya't iba yung pag-iingat sa publiko ang paalala dahil maaaring makapagdulot ito ng posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Susunod sa News Force. PBBM, layong makamit ang dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino sa ilalim ng TPB Plan. DILG, inilabas na ang mga petsang dapat tandaan sa darating na halalan 2025. BOC, kinumpiskang mahigit 200,000 pisong kush sa daungan ng Clark, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos magbitiw sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang posisyon sa Department of Education o DepEd, ay minamadali na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghahanap ng kapalit kung saan nagbigay din ng pahayag ang Pangulo ukol sa estado ng UNITEAM at ng kanyang reaksyon sa pagtakbo ng mga Duterte. Atin niyang tuklasin sa balita ngayon. No matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. Nakatakda ng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd nitong linggo dahil anya hindi maaaring maiwang bakante ang nasabing posisyon. Ito'y matapos ang naging pag-alis sa pwesto ni Vice Presidente Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kung saan ibinahagi ni Marcos na walang ibinigay na dahilan si Sara sa kanya ukol dito. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Ukol naman sa planong pagtakbo ng mga Duterte sa taong 2025 bilang senador ay ibinagit ni Marcos na malaya ang mga ito na tumakbo sa susunod na eleksyon. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. It's still early. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. Ang dami pang mangyayari between now and 2028. The only real situation will become clear in October sa filing. Nang mapag-usapan naman ang estado ng UNITEAM, ay ibinahagi ni Marcos na hindi kailanman naging bahagi ng alyansang UNITEAM ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP, kaya't wala itong naging pagbabago. You have to remember, the PDP was never part of the unity.
team. PDP was never part of UNITEAM, kahit na nung eleksyon. If you look at the structure of the parties that ran together in the last election, that really hasn't changed. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Abiso publiko, inihayag na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga mahahalagang petsang dapat tandaan para sa nalalapit na eleksyon. Para sa araw ng pagre-rehistro ng botante, magaganap ito simula ngayon hanggang sa katapusan ng Agosto, habang sa lokal at overseas naman ay sa katapusan ng Setyembre. Samantala, ang mga aktibidad gaya ng nominasyon ng partido o kakandidato ay magsisimula sa unang araw ng Setyembre hanggang ika-28. Para sa mga nais kumandidato sa unang araw ng Oktubre hanggang ika-8 ay maaari nang maghain ng COC, CONA at PL-CONCAN. Sa higit pang impormasyon, maaaring tumungo sa opisyal na Facebook page ng DILG ukol sa Halalan 2025. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP mula sa kanilang pinuno na si General Romel Marbil na maghahanda na ang kapulisan ng mga hakbangin para sa nalalapit na halalan. Ayon kay Marbil, layunin nilang maging mapayapa ang darating na botohan para sa kaligtasan ng publiko. Bahagi rito ang pangungumpiska ng mga iligal na armas, pang-aaresto ng mga sindikato ng droga at pagtitiyak sa kapayapaan ng bawat lugar. Pinaalala niya rin sa publiko na magkakaroon ng mas maraming operasyon ang kapulisan, kasama rin ang mga kampanya sa kamalayan at panghihikayat sa publiko na agad isuplong ang mga kahina-hinalang gawain sa kanilang lugar. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa nagdaang 2024 National Employment Summit kahapon, ika-26 ng Hunyo, ang labis na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng bawat Pilipinong manggagawa ng dekalidad na trabaho tungo sa bagong Pilipinas. Ang detalye alamin. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act, ay inilahad nito na layunin ng gobyerno na makamit ang dekalidad na trabaho kung saan binibigyang prioridad din ang kalagayan ng mga manggagawa. The Covenant and the TPB plan will ensure the interagency and multi-partite approach to achieving our objectives for productive, remunerative, and decent employment generation. Inilahad ng Pangulo sa 2024 National Employment Summit kahapon, ika-26 ng Hunyo, ang layunin ng pamahalaan na makapaglikha ng 3 milyong bagong trabaho hanggang sa taong 2028. Dagdag pa niya, nagsisilbi ang Trabaho para sa Bayan o TPB Plan bilang 10-year roadmap guide upang mapaunlad ang kalidad ng mga trabaho at pagtibayin ang diwa ng bayanihan sa mga Pilipino. We look forward to the new jobs, the new sectors, the new opportunities that are waiting for us and for the Philippines. Panawagan ng Pangulo sa mga pribadong sektor ay makiisa sa pagpapalawak ng operasyon upang makalikha ng mas maraming trabaho na magbibigay ng magandang kinabukasan sa Pilipinong manggagawa. Hinimok niya rin ang mga manggagawa na paghusayin pa ang kanilang mga natatanging abilidad at kakayahan para sa mas maraming oportunidad. Tiniyak din ni Marcos na buo ang suporta ng gobyerno sa pagbibigay ng mga programa para sa pagsasanay. So that we are competitive not only in the local job market, but also in the international labor markets. And that is the job of government. The job of government is to be able to bring you to the skill levels that are required so we can compete in the job markets, once again, here in the Philippines and also abroad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ibinida naman ng Department of Agriculture o DA, hindi lang ang mga iba't ibang breed ng aso, kundi pati na rin ang mga aspin sa naganap na Animal Fun Show sa Cordillera Administrative Region nitong kamakailan lang.
Ang buong kaganapan tunghayan mula kay Jade Buhoy. Flex kung flex ang mga fur parents sa Cordillera Administrative Region ng kanilang mga alagang aso sa kamakailang naganap na Animal Fun Show ng Department of Agriculture o DA. Ibinida pa nga roon ang mga iba't ibang breed ng kanilang mga alaga, ngunit hindi rin naman magpapahuli ang aspin sa naganap na fashion show habang ibinibida ng mga ito ang kanilang suot na damit at magagarang styles. Mayroong nagdamit na akala mo'y mga anak ng kanilang fur parents dahil sa cute na kasuotan. Ang iba naman ay nagpakitang gilas suot ang mga damit na base sa katutubong tradisyon, habang ang iba rito ay nakasuot ng mga eco-friendly costume. Ang nasabing Animal Fun Show ay naglalayong magbigyan ng libreng serbisyo gaya ng konsultasyon, bakunang laban sa rabies, parvo at deworming. Bahagi din sa nasabing kaganapan ang kampanya ng ahensya na maging malaya sa rabies ang lugar ng Cordillera upang maisulong ang responsableng pag-aalaga ng hayop. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isa na namang insidente sa paglaganap ng droga ang nahuli ng Bureau of Customs o BOC kung saan 142 gramo ng kush o mataas na kalidad ng marijuana sa daungan ng Clark. Jade Buhoy nagbabalik para sa kabuuang balita. High-grade marijuana o kush ang kamakailang nahuli sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC at Customs Anti-Illegal Drug Task Force sa daungan ng Clark, Pampanga. Ang nasabing kontrabando ay may timbang na 142 gramo na nagkakahalaga ng 234,000 piso. Ayon naman sa inspeksyong isinagawa, ang kontrabando ay ikinubli bilang isang collectible item, ngunit napag-alaman sa x-ray results nito ang indikasyon ng iligal na droga. Kasalukuyan namang sinampahan ng ahensya sa warrant of seizure and detention ang nagpadala ng nasabing kontrabando bilang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nag-courtesy call si Philippine Sports Commission o PSC Chairman Richard Bachman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes. Kaugnay nito ay nagpahayag ng suporta si Bachman sa kauna-unahang liga na inorganisa ng ahensya, ang MMDA Cup 2024. Sa naganap na pagpupulong na pag-usapan ng posibleng ugnayan ng dalawang ahensya, kabilang na ang pagkakaroon ng training camp para sa mga atletang nasa grassroots level. Inanunsyo naman kamakailan ng American singer na si David Archuleta sa social media ang nakatakdang pagbabalik nito sa Pilipinas para sa kanyang concert na gaganapin sa Maynila. Matatandaang nakilala si David sa kanyang mga kanta tulad ng Crush, Something About Long, A Little Too Not Over You at iba pa. Samantala ay magsisimula ang ticket selling sa paparating na ika-30 ng Hunyo sa ticketnet.com.ph at Ticketnet outlets nationwide. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, NDRRMC pinag-iingat ang mga mangingisda sa dulong bahagi ng Luzon bunsod ng rocket launch ng China. PBBM itinuring iligal ang naging aksyon ng CCG sa barko ng Pilipinas. DOJ naglabas ng pahayag hinggil sa pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas kay Teves Jr. PBBM nakatakdang i-anunsyo ang bagong kalihim ng DepEd ngayong linggo, estado ng Uniteam na nananatiling matatag. DA ibinida ang mga nasalbang aspin sa Animal Fun Show. David Archuleta nakatakdang magbalik sa bansa para sa gaganaping concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita,
komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.